Ang aking kwento ngayon ay hango sa tunay na buhay at ang mga pangalan ng mga taong sangkot dito ay ating itatago. Noong unang panahon sa liblib na lugar at bulubundugin na parte ng Cagayan Valley ay may isang magbilas na nagtatrabaho sa isang gasolinahan. Ang kanyang bilas na si Mando ay driver ng truck at si Mang Kanor naman ay ang kanyang pahinante. Ay silang dalawa magkasama, laging magkasama pag nangunguha sila ng gasolina at i-deliver doon sa Cagayan. Hanggang sa dumating ng isang gabi, sila ay pauwi na at tapos na silang nagkarga ng gasolina at i-deliver na lang sa may bandang Apari, Cagayan, ang gasolina. Nang mapapalapit sila doon sa isang tulay, na malaking tulay ng Cagayan Valley, ay si Mang Kanor ay sumakit ng kanyang tiyan. Sabi ni Mando sa kanya, "Bilas, doon na lang tayo, kaya mo pa ba? Doon na lang tayo titigil, doon ka na lang tatay pagdating natin sa mamay bandang tulay. At kakain na rin tayo kasi paggabi na ng paggabi. At ang daan natin ay isahan lang naman dahil ang ating lugar ay medyo nakakatakot pa." At sumang-ayon naman si Mang Kanor. Noong nga tumigil na sila doon sa may bandang tulay at tumakbo na doon sa gilid ng bundok si Mang Kanor dahil talagang masakit na ang kanyang tiyan, at doon na tumae kasi nung unang panahon ang taihan lang ng mga tao ay ang water seal o minsan ay butas lamang. Doon sila tumatae. Sa madaling salita ay wala pang mga high-tech na mga gamit noong unang panahon. Ang mga bahay ay konti pa lamang ang bato at ang karamihan ng mga bahay ay mga gawa sa kawayan at ang mga atip ay mga nipa or talahib lamang. So, nagpunta na si Kanor at tumain na doon sa gilid ng bundok. Habang ang kanyang bilas na si Mando ay naghanap ng karinderya malapit sa kanilang pinagparkingan ng kanilang truck. Nang nakahanap na si Mang Kanor ng tayan, doon na umupo, at habang tumatae, nag-iisip si Mang Kanor na ang iniisip niya ay bakit ganito na lagi ang buhay, hanggang kaya aangat ang buhay, isa lamang siyang pahinante at papalaki na ang mga anak. May 3 anak si Mang Kanor na noon nag-aaral sa elementary. At kailan kaya aasenso ang buhay, isa lamang akong pahinante. Habang tumatay siya, kumuha siya ng sanga at sinusungkit-sungkit yung lupa sa harapan niya. Habang sinusungkit niya, nag-iisip kung paano asenso ang buhay, kailan matatapos yung mga paghihirap na yun, ay parang may natusok siya doon na sa malaking sanga na hawak-hawak niya na matigas na bagay. Nagulat si Mang Kanor, bakit sobrang tigas? Natakot siya kasi baka mamaya, inisip niya baka bangkay, kung ano man na bagay yun. So, tinusok-tusok niya ulit. Ang ginawa niya, habang tumatay pa siya, hindi pa siya tapos, parang tutusok niya, kinapakapan niya ay parang banga. Nung unang panahon, yung banga ay yung saingan ng mga ulam. Wala pa namang kawali, walang kasirola noon, kaldero at saka yung banga lang. So tinapos agad-agad ni Mang Kanor ang anyang pagtae nung binungkal niya na binungkal, banga nga. Pagbukas niya ng banga, may laman na metal. Hindi niya alam kung ano iyon. Ang ginawa niya,
iti sinuksok muna niya sa may gilid ng bundok at bumaba siya at tinawag ang kanyang bilas. Sabi, "Bilas, bilas," sabi niya. "Halika muna, kain ka muna, Kanor." Sabi ni Mando sa kanya, "Bilas, halika, may nakita ko." Natatakot si Mando kasi ang paanan na bundok na yun ay sa noong unang panahon ay marami doon ang mga nakabaon na mga patay na tao. Yun ang mga bali-balita sa lugar na iyon. "Bilas, halika na at kumain ka na, gutom lang yan. At di ba masakit yung tiyan mo? Okay na ako. Ano, Bilas?" sabi ni Kanor sa kanya. "Sige, dalhin na natin yung flashlight, samahan mo ako," sabi ni Kanor sa kanya. At walang nagawa si Mando kundi sumunod na lang kay Kanor. Nung pag-akyat nila ng bundok, "Saan mo binaon?" "Dito, Bilas, dito, Bilas." Pag flashlight nila, isang malaking banga. Pagtingin nila, isang metal. Ang ginawa ni Mando, kinuskus niya yung sa hawak-hawak niya. May hawak-hawak siya na panahon na yon ay kutsilyo, dahil lagi sila yun ang baon-baon nila tuwing nagbibiyahe sila ng gasolina, dahil pang depensa man lang sa sarili nila kung ano man ang mangyari sa kanila sa daan, dahil ang panahon na yon ang Cagayan Valley ay masukal na lugar. Kinuskus niya ng kinuskus hanggang napagtanto niya, "Bilas, ito ay ginto." Nagtinginan sina Kanor at saka ni Mando nung sabi niya, ihiwi na natin, Bilas." Nung pagka-deliver na nila yung karga nilang gasolina at isinauli na yung truck na gamit-gamit nila sa kumpanya nila, ay umuwi na sa kanilang baryo. Pero ang ginawa nila ay yung nilagay sa malaking sako, bit-bit nila pauwi yung banga na yun. Hanggang ang ginawa na nila ay lumuwas ang magbilas na yun sa Maynila at doon nila binenta ang isang banga na gold. Pagbalik nila sa kanilang baryo ay sila ay nagugulat ang mga tao kasi dahan-dahan sila ay yumaman. Nakabili na sila ng sasakyan, napaayos nila ng dahan-dahan ang kanilang bahay at ang kiskisan ng palay. At nagbili na din sila ng sarili-sarili nilang sila na ang rice dealer sa baryo namin, at malaki yung ginawa nilang imbakan ng mga sako-sakong palay. Yun ang naging daan para sila ay yumaman hanggang sa ngayon at kilala sa ang kanilang mga pamilya na sila ay mayayaman hanggang sa ngayon.